Binigyang diin naman ni Executive Secretary Paquito Ochoa ang kahalagahan ng kalayaan. Nagsalita si Ochoa sa ginanap na Independence Day celebration sa Malolos, Bulacan. Sa kanyang mensahe, sinabi ng kalihim na patuloy ang paglaban para sa karapatang pantao, kalidad na edukasyon at pagpapataas sa antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Si George Bandola, nag-uulat. Sa makasaysayang simbahan ng Malolos sa Bulacan, ipinagdiwang din ang ika-115 araw ng kasarinlan ng bansa. Si Executive Secretary naging panauhing pandangal ngayong taon. Alas 7:56, itinaas ang bandila ng Pilipinas kasama si Ochoa at mga opisyal ng Bulacan Government bago ang pag-aali ng bulaklak sa bantayog ni General Emilio Aguinaldo ganap na alas 7:59. Tulad na nakaugalian, binigyang pugay din ang mga naging kabenihan na Aguinaldo, naging kauna-unahang presidente ng Republika ng Pilipinas sa pamamagitan ng 21 gun salute matapos ang pag-aali ng bulaklak. Sa kanyang pagsasalita, pinasalamatan ni Bulacan Governor Willie C. Alvarado naging mahalagang papel na Aguinaldo at mga bumuo ng Malolos Constitution noong September 15, 1898. Nagsilbing saksi at simbolo ng kalayaan ng simbahan ng Baraswain nang dito magpulong ang kinatawan ng Kongreso Revolusyonaryo sa paumuno ni Pedro Paterno at akdain at lagdaan ang kauna-unahang Philippine Constitution matapos ang 333 taon ng pananakop ng mga Kastila. Sabi ni Ochoa, di dapat limutin ang kahalagaan ng kalayaan dahil hanggang ngayon nagpapatuloy ang paglaban para sa karapatang pantao, edukasyon, kalusugan, pagpapataas ang antas ng pamumuhay at kagalingang pantao. Hinikayat niyang sambayanan na higit alamin ang ugat ng pagkakaroon ng dugong bayani, alang sarili sa pamamagitan ng kasaysayan tungo sa makabansang hangarin. Iginiit ni Ochoa na mahalagang iwasto ang mga naging kamalian noong mga nakarang panahon o administrasyon na siya ngayong ginagawa ng pamahalaan. Gayunman, patuloy pa rin daw ang paglaban ng bansa sa kalayaan sa mas makabagong pamaraan para tuluyang makaangat ang bansa. Saan ang sulok ng ating mahal na bayang Pilipinas? Ang araw na ito ay pagigit ng ating bayan sa buong mundo na noon pa man ay ibig na natin maging malaya at mamuhay ng nagsasarili bilang isang tunay na malayang bansa. Hindi natin dapat limutin at ninuman ang nagpapatuloy pang kabayanihan ng ating lahi. Mga kabataang lumaban at patuloy na lumalaban sa katarungang bayan, kaayusang panlipunan at paglaban sa katiwalian, korupsyon at pangapi, isama na ang kamangmangan at kahirapan. Silang mga di mabilang na bayani ng bagong panahon ang dahilan upang mahaplos ang diwat damdamin ng Pilipino na nakibaka sa EDSA noong 1986. Bawat henerasyon ay may kanya-kanyang taya para sa bayan. Ngunit hindi natin kailangan dumanas ng revolusyon o digmaan para lang may lumitaw na mga bayani. Ang pagpapanatili ng kalayaan na may dignidad sa ating bayan sa pamamagitan ng pag-angat ng antas ng kabuhayan, edukasyon, kalusugan, kaunlaran at kaayusang panlipunan ay mga dakilang ambag nating mga Pilipino upang masabing bayani tayo sa ating napiling kaparaanan. Sa paglipas ng panahon, mananatiling nakatayo ang bantayog na ito dito sa simbahan ng Malolos City, Bulacan para patuloy na magpaalala sa mga kabataan at sa mga susunod sa salinlahi sa tunay na kahalagaan ng kalayaan at naging mahalagang papel nito sa pagbuo ng konstitusyon noon. Mula sa Malolos, Bulacan, kasama sina cameraman Larry Doon at Jonito Tagros. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.